Ngunit sa hindi inaasahan, pagkatapos buksan ng liham, hindi siya nagsasalita. Dahil sa masikip na budget ng alyansa, kailangan nilang malutas ang kanilang sarili sa pinansyal na issue. Agad na nagtakda si Tubac upang makahanap ng solusyon, kahit na ang kanyang puso ay nagkasakit sa pagkakaroon ng aksyon sa kanyang sarili, sinubukan pa rin niyang ilagay ang pinakamapagmataas na hitsura na posible, nakasuot ng Azure Dragon Heaven Helmet, Vermilion Bird Flying Cloak, at ang marangyang Black Tortoise Armor, kasama si White Tiger Wrist Guards at Killing Leg Guards. Matapang na idineklara ni Tubac, para sa dakilang dahilan ng sekta, para sa Big Senior Sister, kahit na ang kamatayan ay hindi ikinalulungkot. Isang salita lang, maglakas loob. Ang ikawalong junior sister sa tabi niya ay nagbuhos ng malamig na tubig sa kanya, Senior Brother, kalimutan ito. Ang bun shop sa paanan ng bundok ay hindi nakita ang pera ni senior sister sa loob ng 20 taon. Natigilan si Tubac. Bagaman alam niya na si Big Senior Sister ay kuripot, hindi niya inaasahan na ito ay labis na ito. Ipinagpatuloy ni Junior Sister, ang tindahan ng bun, gumagamit sila ng mga pamamaraan ng pag-aayos at pampalakas upang may offset ang mga utang, ngayon ang pagtatanggol ng shop ay mas malakas kaysa sa atin kapag itinayo namin ang sekta. Senior Brother, ano ang nagpapasigla sa iyo? Bakit mo ako tinitigan at sumisigaw, sobrang puti? Madali na ipinaliwanag ni Tubac, nais lamang ni Senior Brother na kumain ng mga steamed buns. Anong pagpuno ang karaniwang kumakain ni Senior Sister? Dapat itong baboy, tama. Paano mabibigyan ng may-ari ang kanyang pagpuno ng itlog? Pagpuno ng baboy, ha? Agad na dumating si Tubac ng ideya sa paggawa ng pera, maaari ko ring patayin ang lahat ng mga ligaw na baboy na pinalaki ko sa likurang bundok, gawin itong mga maliit na buns, hindi ba magbibigay ng pondo? Napakatalino ko. Sa isa pang pag-unlad, binuksan ni Carla ang kataas-taasang pamamaraan na ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon, sa hindi inaasahang pagkuha ng isang kritikal na hit mula sa simula. Paano magkakaroon ng isang pamamaraan na dapat na kultura ng protagonista? Naniniwala ka ba talaga? Ginawa ko ito. Hinaplos niya ang kanyang ngipin at pinunit ang libro. Napakagandang demonyo, kung paano mo ako ininsulto. Maghintay hanggang sa matagumpay kong kultura ang Sword Classic, tiyak na i-chop kita sa 100 piraso at ipadala ka sa langit. Sa sandaling ito, pumasok si Tubac. Magandang alagad, itigil ang pagsasanay, pumunta sa likod ng bundok at mabilang kung gaano karaming mga walang kamatayang baboy doon. Medyo nagulat si Carla, hindi ba kung nasaan ang mga libingan ng mga ninuno? Si Tubac ay nangahas na itaas ang mga baboy sa lugar ng libingan ng mga elders. Pinaalalahanan siya ni Tubac. Tama iyon, sumakay sa kabayo ng Celestial upang makarating doon ng mabilis, tandaan na magdala ng isang sulo upang magaan ang daan, huwag maling sabihin. Naririnig ito, biglang nagpakita si Carla ng isang nakangiting ngiti. Master, ito ang iyong ideya, huwag sisihin ang iyong alagad sa pagiging clumsy, pagpapadala sa iyo sa ilalim ng walang katapusang kailaliman, hindi na muling may reincarnated. Sa oras na ito, pinag-uusapan ni Tubac ang opisyal na negosyo sa iba pang mga elders tungkol sa pag-aayos ng recruitment festival. Nakita ng 9th Junior Sister. Ang mga bagong damit ni Junior Sister at hindi maiwasang mainggit, iniisip na ang kanyang sister ay nahulog sa mga kamay ng kaaway. Tulad ng para kay Tubac, nakikipag-usap pa rin siya ng hindi tumitigil kay Big Senior Sister, na nagsasabi ng isang bagay tungkol sa pagdiriwang ng recruitment na isang pagkakataon upang matulungan ang sekta ng Sword na bumalik sa rurok nito, aalagaan niya ang mga malalaking bagay, kahit na walang suporta sa budget ng Big Sister ay hindi ito magiging problema. Pangalawang elder na si Tai Tanway ay ngumiti at agad siyang pinaglaruan. Ikalimang junior brother, kasama ang iyong mga talento, dapat na ginugol mo ang lahat ng mga ari-arian ng Sword Pick, tama. Gumamit ka pa ng mga banal na item tulad ng Phoenix Feather Chicken upang gumawa ng sopas, kung ano ang isang basura. Junior brother, makinig sa sister, hindi mo mahawakan ang recruitment festival, hayaan itong alagaan ni sister. Pagkatapos magsalita, si Tai Tanway ay lumingon upang sabihin ang ilang mga salita upang itiwalag si Tubac at itaas ang kanyang sarili. Hindi ito matiis ni Tubac at agad na sumabog sa pagtawa. Ano ang tinatawanan mo? Ikalimang junior brother. Bigla kong naalala ang isang bagay na nakakatawa, iyon lang. Si Tai Tanway ay nagpatuloy na mag-provoke,
na nagsasabing may puso si Tubak ngunit hindi ang pera upang mahawakan ito. Bago tumugon si Tubak, ang ika-6 na elder ay biglang tumingin sa pintuan at nagsalita, "Ika-5 senior brother, ang iyong mga kasanayan sa alchemy ay masasabing mahimalang." Si Tubak ay nalulumbay, na nagsasabing hindi siya nagsasanay ng alchemy, bakit siya ay walang saysay na pakikipag-usap. Ang pangalawang elder pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng lumang ika-6, na may tulad na makapal na itim na usok sa tuktok ng sword cake, kung hindi alchemy, ano pa ito? Pagkatapos lamang, isang alagad ang nagmamadali upang magulat, ang mga libingan ng mga ninuno ng ika-5 elder, hindi, ang mga libingan ng mga ninuno ng sword cake ay naglalabas ng itim na usok. Pangalawang senior sister ay sumimangot, tinitingnan ng Tubak na kainahinala, "Ika-5 junior brother, anong uri ng negosyo ang iyong tumatakbo? Hindi mo rin maalagaan ang iyong sariling bundok." Isang halimuyak ang umabot sa ika-6 na ilong ni junior brother. Ang amoy na ito ay talagang mahusay. Tila inihaw na baboy na sanggol. Ang pag-inom ng pagkain ay tumatawag sa akin. Naririnig ang mga salitang inihaw na baboy, agad na may masamang pakiramdam si Tubak at nagmadali na lumipad patungo sa lugar ng libingan ng ninuno. "Ang mga baboy ko, huwag mong maglakas loob na sunugin ang lahat ng aking walang kamatayang baboy." Sa sandaling ito, ang libingan ng ninuno ng sword pick ay sinunog sa abo ng mabuting alagad ni Tubak. Nakakakita ng mga taong darating upang ilabas ang apoy, mabilis na nakatagpo si Carla ng isang lugar ng pagtatago, naghihintay na panoorin ang saya. Sa hindi inaasahan, huli pa rin siya. Sumigaw si Tubak hanggang sa tuyo ang kanyang mga luha ducts. "Ang lahat ng aking minamahal na ligaw na baboy ay inihaw sa pagsuso ng mga baboy." Ang ika-6 na junior brother, na gumapang sa isang piraso ng baboy, ay nagsabi, "Si senior brother, ang iyong mga ligaw na baboy ay talagang masarap. Sa kaunting panimpla, magiging mas perpekto ito." Ang big senior sister, na nakikita ang kaguluhan, sumali sa, tumatawa, "Maliit na bak, kaya ang iyong maliit na kayamanan ng kayamanan ay masagana ito." Kinwestiyon ni senior sister si Tubak, "Ginamit mo ang mga libingan ng mga ninuno upang itaas ang mga baboy, ito ay isang malaking kawalang galang sa sekta. Maaari lamang takpan ni Tubak ang kanyang mukha at umiyak, "Mga ninuno. Ang plano ko sa pag-aangat ng baboy. Ang aking kabisera, napakagulo ko. Kung hindi ko ibinigay ang sulo sa aking alagad, hindi ako mawawala." Sa sandaling ito, ika-6 na si junior brother, "Senior brother, sa susunod na nais mong mabilang ang mga baboy, hanapin mo lang ako. Ginagarantiyahan ko na hindi isang solong ang makaligtaan." Naririnig ito, agad na gumawa si Tubak ng isang internasyonal na kilos. "Tunay na ikaw ay ika-6 na junior brother, hindi nawawala ang isang baboy o wala sa anumang mga baboy na naiwan." Ang Grand Elder ay sumimangot sa pag-iisip. Nangangahulugan ito na ang pig counter at ang arsonist ay dapat na nauugnay. "Little Bak, nasaan ang iyong alagad?" Nang makita ito, nagmadali si Carla. "O hindi, ang Grand Elder ay tila nais na sisihin ako." Samantala, niyakap pa rin ni Tubak ang kanyang walang kamatayang baboy at umiiyak ng walang kahirap-hirap. Ito ay 50,000 taels na lumilipad lamang. Wala na lahat. Pangalawang senior sister, na nakikita na hindi na niya ito papansinin, nagsalita, "Huwag subukang baguhin ang paksa. Ang pagsira sa mga libingan ng mga ninuno ay isang malubhang krimen. Nais mong takpan ito ng ilang mga walang kamatayang baboy. Hindi mahalaga kung paano mo ito bibigyan ng katwiran, dapat mong harapin ang pader at magsisi sa loob ng 50 taon, hindi isang solong araw na mas mababa." Ang ika-8 junior sister ay mabilis na tumayo sa harap ng Tubak, na nagtatanggol. "Hindi sinunog ni senior brother ang mga libingan ng mga ninuno, paano mo siya masisisi?" Sa hindi inaasahan, ang ika-9 na si junior sister ay nagsalita din, "Ang pagsunog sa mga libingan ng mga ninuno ay isang malubhang krimen, ngunit ang tunay na salarin ay ang hindi mapapatawad. Mangyaring, senior sister, isaalang-alang ng mabuti, huwag hayaan ang isang inosenteng tao na mali." Sa sandaling ito, ang pangalawang senior sister ay nagdagdag ng gasolina sa apoy, kahit na ginawa ito ng disipulo ng babaeng iyon, hindi niya maiiwasan ang pagkakasangkot. Sa puntong ito, ang bawat isa ay may sariling mga saloobin. Naisip ni Big Senior Sister sa kanyang sarili, hindi ka maaaring umamin ng pagkakasala,
o kung hindi, hindi kita matutulungan. Ninth junior sister na isip, makakahanap ako ng isang paraan upang masunog din ang mga libingan ng mga ninuno, upang may-lock ako sa kanya. Sa hinaharap, pangalanan namin ang aming anak na si Today at ang aming anak na si Tolan. Ang pangalawang senior sister ay hindi nagpakawala, patuloy na nagtanong sa Tubak, sino ang eksaktong alagad ng babaeng iyon. Tahimik na rebutted si Tubak sa kanyang puso. Anong biro? Umasa ako sa aking alagad na mag-pluck ng mga balahibo sa buong buhay ko. Paano ko hahayaang harapin niya ang pader? Bukod dito, ang anak na ito na sumisira sa pamilya ay isang kapalaran ng kapalaran, anuman ang dapat niyang magkaroon ng isang layunin. Si Carla, na sumisilip mula sa likuran ng isang bato, nakita ang predicament ni Tubak at nadama na nalulugod. Oh Master, kung ang sopas ng manok sa huling oras ay hindi ka nag-crash, huwag umasa na ang pagsunog sa mga libingan ng mga ninuno sa oras na ito ay papayagan ka ng madali. Sa wakas nawala ka sa akin. Ano ang hindi inaasahan na sa susunod na sandali, itinuro ni Tubak ang kalangitan at nanumpa, ang apoy na ito ay inutusan ng akin na itakda ng aking alagad. Sa sandaling natapos na siyang magsalita, lahat ay nagulat. Ang mga mata ni senior sister ay nagdilim, Tubak, ito ang sinabi mo sa iyong sarili. Tiningnan ni Tubak ang mga gantimpala ng system, ito ay matagumpay na si Carla ay matagumpay na may kulturang Chi-sense, kaya't ginantimpalaan din siya ng pagtaas ng kultura, na bumagsak sa huli na yugto ng Huashen. Si Tubak sa gayon ay mayabang na sinabi, tama iyon. 1,000 mga pagkakamali, 10,000 mga pagkakamali, lahat ay kasalanan ng upuan na ito. Itigil ang pagbibigay ng aking mabuting alagad ng isang mahirap na oras. Huminga siya ng malalim. Dahan-daang sinasabi, ngunit hindi ka ba lahat ay nag-usisa kung bakit sinunog ko ang mga libingan ng mga ninuno. Pangalawang senior sister ay nanunuya ng malamig, huwag subukang maglaro ng mga trick. Walang makakapagtipid sa iyo ngayon. Hindi siya pinansin ni Tubak, na nakatuon sa pagsakop sa espiritual na enerhiya sa mga libingan ng mga ninuno. Noon lamang, biglang natuklasan ng 6th junior brother na ang mga libingan ng mga ninuno ay tila sumabog. Ang susunod na segundo, sumabog ang mga libingan ng mga ninuno. Pagkatapos, ang mahiwagang kayamanan ng lahat ay lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Ika-6 na junior brother ay humagulgol ng malungkot, ang aking baboy na paa. Hindi ka isang araw, bakit ka lumilipad? Si Carla, na nagtatago sa likuran ng isang bato, ay nakakagulat kung ano ang nangyayari. Bakit ang pagsabog ng mga libingan ng mga ninuno ay naging sanhi ng mga mahiwagang kayamanan ng elders? Si Tubak ay nag-chant ng isang spell na gumaganap ng sining ng paghihiwalay ng metal at silang point. Matapos ang isang kulog na pagsabog, tiningnan ng lahat si Tubak sa pagkamangha. Dahan-daang sinabi niya, ang aking mga pagsisikap sa pagsasanay ng pamamaraan ng pagtuklas ay walang kabuluhan. Sinunog ko ang mga libingan ng mga ninuno para sa Kingpin Sword. Nagtataka ako kung sapat na ang kadahilanang ito. Sa katunayan, ang puso ni Tubak ay karera. Sa kabutihang palad, ang sistema ay lubos na maalalahanin sa oras na ito, kung hindi man ay kailangan niyang tamasahin ang kanyang katandaan. Lahat ng junior sisters ay tumingin kay Tubak na may mga nakamamanghang mata, kaya't sinunog ni senior brother ang mga libingan ng mga ninuno para sa Kingpin Sword. Napaka-cool na. Si Tubak ay mapagmataas na tumingin sa pangalawang senior sister, ako, too, ay nakagawa ng krimen ng pagsunog sa mga libingan ng mga ninuno. Maaari ko bang tanungin kung gaano karaming taon ang pangalawang senior sister na naglalayong parusahan ako? Mabilis na dumating si big senior sister sa pagsadyap ni Tubak, upang makuha ang Kingpin Sword, kahit na ang pagsira sa buong sword pick ay sulit. Hanggat mayroon tayong Kingpin Sword, ang aming sekta ng sword ay maaaring bumalik sa panahon ng rurok nito. Noon lang, lumitaw din ang mabuting alagad ni Tubak, na umiiyak at nagsasabing, sinunog ang aking mga damit kaya hindi ako naglakas loob na lumabas. Agad na tinanggal ni Tubak ang kanyang balabal at ibinaba ito kay Carla, malumanay. Hindi na kailangan ng maraming mga salita, anuman ang sasabihin mo, naniniwala ang iyong Panginoon, na nagsabi sa iyo na maging aking mabuting alagad. Tiningnan siya ni Carla na may malalim na mga mata, na iniisip ang kanyang sarili, bakit naging banayad si Master sa buhay na ito? Maghintay, hindi ako naniniwala sa iyo, dapat kang magpanggap,
hindi na ako lolokohan. Gayunpaman, ang pangalawang senior sister ay hindi pa rin ito papayagan, pagtatanong, kahit na ang paghahanap ng Kingpin Sword ay isang mahusay na merito, kung alam mo nang maaga na ang kayamanan ng sekta ay narito, bakit hindi mo ako ipinaalam sa una? Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Big Senior Sister, tama iyon, ang matandang lalaki ay naghanap ng daan-daang taon nang hindi nahahanap ito, paano ito lilito na may isang apoy lamang? Agad na isinaaktibo ni Tubak ang kanyang bullshit mode, 100 taon na ang nakalilipas, natuklasan ko na ang aking kultura ay walang kaakibat na may espiritual na enerhiya.